Una sa lahat, Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na tungkol sa akusasyon sa kanya ng ate niyang si Senador Amy Marcos. We've been very worried about my sister. The lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. Habang si VP Sara Duterte sinigunda ng mga hamong magpa-drug test ang Pangulo. Submit mo kaagad yung sarili mo for drug test. May buwelta dyan ang palasyo. Ang buong detalye kung di na mga balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 7 sa mga akusado sa flood control scandal nilipat na sa Quezon City Jail at sa Campo Karingal. Hit ng DILG, walang special treatment. Bahay na pinagtaguan ng isa sa mga inaresto dahil sa flood control scandal na pag-alamang pag-aari ng isang vice mayor sa Oriental, Mindoro. Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, at iba pang sangkot sa kasong qualified human trafficking dahil sa mga pogo, kinansila na ang passport. Roque, nananawagan ng dasal. So pray for me po. I am a creature of prayer. Malaking bahagi ng Visayas, pati na ang ilang buwabangon sa baha, uulanin ng bagyong Verbena. Ang update sa lagay ng panahon, alamin mamaya. 8 polis nagnakaw umano at nanghalay ng 18 anyos na babae sa Cavite. Habang sa Las Piñas, taxi driver na nakabangga ng 12 sasakyan kinuyog ng taong bayan. At ang pamaskong lyric video na walang patid ang Paskong Kapatid featuring Vibe Jocks and Ashton Olviga. Wala raw special treatment sa 7 akusado sa flood control scandal na nilipat na sa kanilang detention facilities. Anim ang nasa Quezon City Jail habang nasa female dorm naman sa Campo Karingal ang isang babaeng akusado. Panawagan naman ni Pangulong Marcos sa iba pang nagtatago, sumuko na kayo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Matapos ang sunod-sunod na pag-aresto mula nitong weekend, iniharap na kanina sa 5th and 6th Divisions ng Sandigan Bayan ang 8 DPWH Mimaropa officials na pinaaresto para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay ito ng maanumalyang 289 million peso road dike ghost project sa Nawan, Oriental, Mindoro. Inabot ng 5 oras ang booking procedure sa mga akusado at ang pagbaba ng commitment order. Sa 8 inaresto, isa sa kanila ang pinayagang magpiyansa. Siya si Juliet Calvo, ang chief ng maintenance division ng DPWH Mimaropa. Nagkakahalaga ng 90,000 pesos ang kanyang piyansa. Wala namang piyansang inirekomenda para sa iba pang naaresto na sina DPWH Regional Director Gerald Pacanan, DPWH Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos, DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson Dominic Serrano, DPWH OIC Chief for Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, DPWH Project Engineer 3 Felizardo Casuno, at DPWH Accountant 4 Lerma Caico. Sa Quezon City Jail Male Dormitory, dinala ang 6 na lalaking suspect matapos maibaba ang commitment order mula sa Sandigan Bayan. Habang sa female dorm ng Camp Karingal naman ang detention facility ni Caico. Pagtitiyak ng DILG at ng BJMP, walang mangyayaring special treatment para sa mga naarestong opisyales ng DPWH. Sa katunayan nga, sinama sila sa GenPop o yung tinatawag na General Population na kasalukuyang nakadetain sa Building A nitong jail facility. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit nila ng gadgets, pero papayagan silang tumanggap ng bisita pero sa limitadong oras lamang. Kasama na lang mga regular na nakukulong dito sa Quezon City. As directed by Sandigan Bayan, dalhin sila rito. Dahil dinala namin dito, hindi ho namin hiniwalay ang tasking ng isang regular na nakakulong. Igising po sila sa umaga, take personal necessities, then kakain, then may saning ire po kami sa taas. Pwede rin ho silang maglaro dyan ng whatsoever. Panawagan naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagtatago, sumuko na. Tandaan ninyo,
na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Naglabas na ang Interpol ng Blue Notice para manmanan ng tinutugis na si Zaldico. Inalughog din ng mga otoridad ang bahay niya sa Pasig City kung saan nakita ang mga kahon-kahong gamit at malalaking vault. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan. Mismong mga tauhan ng NBI ang nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresistang si Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero tanging abogado lang niya ang humarap. Sa kabila niyan, pinalughog pa rin nila ang bahay ni Ko. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahong-kahong gamit at ilang luxury items ng dating kongresista. Mula sala hanggang sa mga kwarto. Nakita rin sa isang kwarto ang dalawang malaking vault na ito. So minabuti ng ating mga ahente na bantayan yung premises, no? At kung may makikita silang maglalabas, ay pwede na lang alamin. Nakita nila na baka posibleng may ebidensya dito sa mga kasong hinaharap ni former Congressman Zaldico. Hindi pa matukoy kung nasaan si Ko. Nitong Sabado lang nang ihain din ng arrest warrant sa kanya namang bahay sa Taguig at sa Legazpi City sa Albay. Wala rin siya sa mga yan. Pero may blue notice na siya mula sa Interpol ayon sa DILG. Ibig sabihin, ipapaalam sa lahat ng 196 member states ng Interpol na kailangang manmanan ang ikinikilos ng dating kongresista. Inilalakad din daw na maitaas ito sa red notice. The blue notice is out. No matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Sa 16 naman na hinainan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 8 na ang nakakulong. 7 sa kanila ang naaresto, kabilang si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Pelo Abagon na na-corner sa isang bahay sa Quezon City kahapon. Lahat ng 8 hawak ng mga otoridad ngayon ay mga taga-DPWH. Sila ang mga unang nakulong sa 16 na dawit sa 289 million pesos Road Dike Ghost Project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. 8 iba pa ang nananatiling wanted. Kabilang na riyan si Ko, ang president ng SunWest na iniuugnay kay Ko na si Aderma Angeli Alcazar. Pinaniniwala ang nasa New Zealand si Alcazar. Wanted din ang treasurer ng kumpanya na si Cesar Buenaventura na pinaniniwala ang nasa New York sa Amerika. Pare-parehas na silang tinutugis. Sa impormasyong natanggap naman ng DILG, 3 raw sa mga at-large ang nasa ibang bansa at nagsabi raw na handa silang makipagtulungan para sumuko. Pero hindi kasama dyan si Ko. Magre-report sila sa embassy within this week. At sinabi naman namin sa kanila na na-track na namin sila, alam namin kung nasaan sila, alam namin kung anong address nila abroad. There's no use hiding. So mahahanap at mahahanap namin sila. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, simula pa lang ito. Marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaaresto. Umapela naman si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga hinahanap na ng mga alagad ng batas na kusa ng sumuko. Surrender to the nearest authorities. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbabala ang NBI na posibleng makulong ang mga nagkakanlong sa mga akusado sa flood control scandal. Kasunod yan ang pag-aresto sa isang DPWH engineer sa isang bahay sa Quezon City. Pag-aari umano yan ng isang vice mayor sa Oriental, Mindoro. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Kahapon lang nang arestuhin sa isang bahay sa Quezon City si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Sa bahay na yan nagtatago si Abagon na isa sa mga sangkot sa 289 million pesos Road Dike Ghost Project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon sa NBI, pag-aari umano ni Bansud, Oriental, Mindoro Vice Mayor Alma Mirano ang naturang bahay. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental, Mindoro. Pinag-aaralan pa kung bakit doon nagtatago si Abagon. Yan ay bine-verify pa po natin. At siguro kung ano man ang makita natin na resulta nito ay hihingan din natin ng comment
kung sino man yung may-ari ng bahay. Pero babala ng NBI, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang mga nagkakanlong sa mga akusado sa flood control scandal. Sa ating mga kababayan, kung gusto nyong tumulong sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mas mabuti pang advisean nyo na lang sila na sumuko na. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Vice Mayor Mirano. Kanina umaga naman nang isailalim sa court proceedings sa Sandigan Bayan si Abagon para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Inilabas si dating Congressman Zaldico ang listahan ng mga unay deliver na mali-maletang pera para daw kina Congressman Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Aabot daw yan lahat sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. At sa laki po ng kickback, wala raw nakuha si Zaldico. Nasa frontline na balitang yan, Manan Enriquez. Sa bagong 9-minute video, binanata na naman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y pinakamalaking korupsyon na inuugnay sa flood control projects. Ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos. Ayon kay Ko, ang perang ibinigay niya ay mula 2022 hanggang 2025. Bukod pa raw ito sa 100 billion pesos na insertion na gustong ipasingit umano ng Pangulo sa 2025 budget. Naghugas kamay naman si Ko sa umano'y 21 billion pesos na napunta raw sa kanya. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Kwento ni Ko, nagsimula ang lahat nang maupo siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Matapos niyan, nakipagpulong daw si Ko kina dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at dismissed Bulacan District Engineer Henry Alcantara tungkol sa hatian ng kickback. Ayon pa kay Ko, ang tao ni Alcantara ang nakikipag-coordinate sa kanyang staff na sina Paul Estrada at Mark Tinsay. Ginagawa raw ang delivery ng pera sa Valle Verde o BGC parking. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Naglabas pa si Ko ng litrato ng mga maleta ng pera na umano'y para kina PBBM at Romualdez. Sa panahon din daw ng budget deliberations noong November 2024, nakipag-usap daw sa kanya si Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ang 1 billion pesos na yan, inihatid daw ni Ko kay Cadiz sa South Forbes Park. Si Cadiz naman daw ang naghatid ng pera sa bahay ng Pangulo. Bumili pa raw ng bahay si PBBM sa naturang subdivision para gawing bagsakan at imbakan ng pera. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan sina Romualdez, Cadiz, Alcantara at ang iba pang nabanggit. Habang si Pangulong Marcos, ito ang tugon kay Zaldico. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang talamak umanong korupsyon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Naghain ng resolusyon si Senador Erwin Tulfo para magdaos ng Senate inquiry kaugnay nito. Base raw sa mga sumbong kay Tulfo, inaabuso ng ilang opisyal ng BIR ang letters of authority para mangikil sa mga negosyante. Sakaling umusad ang investigasyon, ipatatawag si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Dahil sa ilalim umano ng kanyang paumuno, lumaganap ang katiwalian. Habang abalang-abala po tayong lahat dito po sa flood control, may nangyayari pong korupsyon naman dito po sa Bureau of Internal Revenue. Kaya po nasabi ko po nga pangalawa sa korupsyon na ahensya, number 1 po ang DPWH, pangalawa po ang Bureau of Internal Revenue.
dahil sobra-sobra po yung kanilang ginagawa. Kahit nagbayad na po yung isang negosyante, negosyo ng kanyang buwis, i-inspeksyonin pa po. Kasunod nito ay pinag-utos na ng BIR ang suspensyon ng pag-i-issue ng letters of authority at mission orders. Kailangan daw ito para maprotektahan ng mga nagbabayad ng buwis. Sineseryoso raw nila ang mga reklamo. Anumang maling paggamit ng posisyon ay wala raw puwang sa BIR. Kinansela na ang passport ni Atty. Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang sangkot tumalo sa operasyon ng mga Pogo. Kinumpirma po yan ng Department of Justice at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Bukod kay Roque at Cassie Ong, kinansela rin ang passport ng tatlong iba pang sangkot sa kasong qualified human trafficking. Sina Dennis Cunanan, Ronelyn Baterna at Mercedes Macabasa. 26 naman ang merong whole departure order, kasama pa rin si Cassandra Ong. Sa Facebook Live ni Atty. Roque, sinabi niyang aapela siya sa korte. Git pa niya, justified daw ang dahilan kaya hindi siya umuwi ng Pilipinas. Bahagi raw ng karapatang pantao ang humiling ng asylum sa ibang bansa gaya ng kanyang ginagawa. Nanindigan din si Roque na wala siyang kinalaman sa illegal pogo operation sa Porac, Pampanga. Ginigipit lamang daw siya. Nagsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pray for me po. I am a creature of prayer. Bago pa man kansilahin ang passport ni Harry Roque, hiniling ng ating gobyerno sa Interpol na ilagay si Roque sa red notice. Buwelta riyan ng dating presidential spokesperson, hindi siya pwedeng hulihin. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. So yung pagkahinanap... Oras na maglabas ng red notice ang Interpol kasunod ng hiling ng Philippine Center in Transnational Crime, pwede nang ipaaresto at mapadeport pabalik sa Pilipinas si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, 2 kaso ang pinagbatayan ng kanilang request. Una ay ang kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa operasyon ng illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May 2025 ba nang maglabas ang warrant of arrest ang Angeles City RTC kaugnay ng kasong ito. Habang ang isang namang kaso ay inciting to sedition na isinampa ng NBI. Pero giit ni Roque, hindi siya basta pwedeng arestuhin ng mga pulis sa the Netherlands dahil may mga nakabinbin siyang asylum application. Protektado rin daw siya ng International Principle of Non-Refoulement. Sa ilalim nito, hindi basta-basta pwedeng i-deport o extradite ang isang taong posibleng makaranas ng pagbabanta. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa kay Roque, walang sapat na ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Purong politika lang daw ito. Hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Buwelta naman ng DOJ, hindi pwedeng igiit ni Roque ang non-refoulement principle dahil hindi naman siya nakararanas ng political persecution. No, because in fact, you are being charged here for crimes that you allegedly committed. It is incumbent upon you to answer these charges. Okay? In fact, it's an antithetical sinasabi niya na persecuted siya because if he does come back here, he'd be able to face the charges head-on and have the opportunity to present his defenses. Magbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Matinding bahang na merwisyo sa mga kapatid natin sa Visayas at sa Mindanao dahil sa bagyong Berbena. Kabilang sa mga sinalanta ay ang mga lugar na hindi pa lubos na nakabangon sa mga nagdaang bagyo. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa. Rumaragas ang tubig ang bumulaga sa mga residente ng Barangay Batanagan sa Butuan City, Agusan del Norte. Magdamagang malakas na ulan na dala ng bagyong Verbena doon mula pa kagabi. Ang mga troso galing sa bukid kasamang inanod. Sa parehong barangay, nagsilikas na ang mga residente dahil sa abot bewang na ang taas ng tubig. Nagmistulan namang ilog ang subdivision na ito dahil sa baha.
Sa Tandag City, Surigao del Sur, hindi nakaligtas sa baha ang transport terminal na ito. May ilang bus na hindi nakapagbiyahe. Maging ang chapel na ito sa syudad, pinasok ng abot sakong na tubig. Apektado rin ng bagyong Verbena ang Southern Leyte. Sa bayan ng St. Bernard, umapaw ang dike dahil sa walang tigil na ulan. Ilang barangay din ang lubog sa baha. Di rin nakaligtas ang ilang lugar sa Cebu sa bagyong Verbena, gaya sa Talisay City. Sa gitna ng ulan, pilit tinatali ng ilang residente ang bubong ng kanilang bahay para hindi tangayin ng hangin. Daan-daang pamilya na rin ang inilikas sa mga evacuation center. Karamihan, mga nawalan ng bahay matapos ang pananalasa ng bagyong Tino ngayong buwan. Pinag-iingat na rin sa posibleng paglikas ang mga residente sa tabing ilog, mga baybayin at mga lugar na madalas magka-landslide. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Mga kapatid, patuloy na magpapaulan ng bagyong Verbena sa maraming lugar. Tinataya namang Huwebes pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Muling namataan sa coastal waters ng Jabonga, Agusan del Norte ang bagyo na natiling nasa Tropical Depression category. Signal number 1 pa rin sa Caraga, halos buong Visayas, Mindoro Provinces, Romblon, Masbate at hilagang bahagi ng Palawan. Naglandfall kaninang alas 3 ng hapon ng bagyong Verbena sa Bayabas, Surigao del Sur. Posibleng tawirin ang Central at Western Visayas, pati na rin po ang Palawan. Sa Huwebes palalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyo. Ayon sa Metro Weather, malakas ang ulan ngayong gabi sa Bohol, Cebu, Negros Island, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas at Bicol Region. Bukas ay nakasentro na ang malakas na ulan sa Negros Island, Western Visayas at Mimaropa. Maulan na rin pagsapit ng hapon sa Calabarzon. Posibleng ulanin din pagsapit ng gabi ang buong Palawan. Maulan din bukas sa Cagayan Valley, Cordillera at ilang lugar sa Ilocos Region at Central Luzon dahil sa shear line at amihan. Dito naman sa Metro Manila, Martes ng hapon o gabi, posibleng maranasan ang malakas na ulan. Arestado ang 8 pulis na suspect sa panggagahasa sa 18 anyos na babae sa Bacoor, Cavite. Pinasok nila ang bahay ng biktima ng walang warrant at malinaw na kaso. Ang masaklap, nagnakaw pa raw ang mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ang larawang ito mula sa CCTV footage sa Barangay Talabatres sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Kitang nakatambay ang ilang lalaki sa kalsada. Maya-maya, pumasok sila sa masikip na eskinita at dumiretso sa bahay ni Aling Clara. Kwento niya, nagpakilalang pulis ang mga armadong lalaki. Hinanap ang boyfriend ng apo niya pero walang maipakitang warrant at hindi masabi ang kaso. Nang hindi makita ang target, kinaladkad ang 18 years old na apo ni Clara na si Nene. Tinangay ang mga paninda at perang puhunan ng dalaga. Nakita ko yung mga pulis, paalis na. May bitbit na sako. Yun pala, ang mga paninda ng apo ko, sapatos, bag, kung ano-anong paninda, may online selling siya eh. Dala-dala nila. Tinangay. Oo, tinangay. Nang makalayo na ang mga sospek, naiyak na nagsumbong si Nene na ginahasa umano siya. Agad silang inireklamo sa Bacoor Police. Sa investigasyon, natukoy ang mga sospek na miyembro ng Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit na Region 4A. 8 pulis na agad na inaresto kabilang isang lieutenant at master sergeant. 6 na kasama nila ang patuloy pang tinutugis. Sa presscon, depensa ng mga inaresto, lehitimo raw ang operasyon at nakatakas lang ang target. Ayon naman sa NAPOLCOM, walang prior coordination ang PNP-SOU 4A na meron silang lakad. Walang dokumento kung saan nakuha nila yung mga gamit na ito. Wala lang. Hindi lang nila na-serve yung warrant o anong mang balak nila dun sa isang tao, isang lalaki. Ang pinagdiskitahan nila yung babae. At ni-rape nila, ginahasa pa. So this is unacceptable. nakuha sa mga suspect na pulis ang kanilang baril, drogang halos kalahating milyong piso ang halaga, at mga paninda at gadget ng biktima. Dahil dito, nirelieve na sa pwesto ang hepe ng PDEG SOU Region 4A. Zero tolerance policy po tayo. Yun po yung ating paninindigan at justice will be served sa complainant. Sinampahan ng kasong rape at robbery in band. Maharap din sila sa administrative case sa NAPOLCOM at pwedeng masibak sa serbisyo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Showbiz Tonight na tayo. Dumating na ang special guest sa pagbubukas ng misteryosong isla, ang La Playa Roja. Winelcome sila ng mga staff ng isla, gaya ng mga bidang sina Kyle Echari at Donnie Pangilinan. Kabilang din sa cast, sina Maymay Entrata, Lorna Tolentino at Raymond Bagatsing. From a simple vacation, mauuwi ang kwento sa matinding bakbakan at panganib sa isla. Napapanood ang Roja, 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Dito pa sa kwarto! Sa kama ko! Ikaw nandito! Nagkatiwala! Teka lang, ma! Sino ka santa? Malandi ka! Malandi! Bakit nagmamahalan kami? Bakit sabihin mo na nagmamahalan tayo? Sabihin mo sa kanya! Usap-usapang kasal na sina Kiray Celis at boyfriend niyang si Stefan Estopia. Nag-share kasi si Kiray ng pics mula sa isang Mala Beach wedding na setup. Naka-lace gown ang bride habang brown suit naman ang groom. Ang tanging caption ng pics ay ang hashtag na Tepanali found his destiny. Ayon sa ilang report, gumawa lang daw ng music video sina Kiray at Stefan. Una nang nabanggit ni Kiray na sa December pa ang kanilang kasal. Basta ako, siguradong marami pa akong baong chika ngayong Monday, kaya dyan lang kayo. Susunod, Pangulong Marcos nag-aalala na raw dahil mukhang hindi niya kapatid si Senator Amy Marcos kapag nagsasalita sa telebisyon. VP Sara hindi pa kumbensido sa ginagawa ng pamahalaan sa flood control scandal. Bilang senador, kinumpirmang may ilang grupong nagpaplano ng civilian-military junta. At ang travel show ni na PBS Jimin at Jungkook may trailer na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa video ang banggaan ng motorsiklo at ambulansya sa intersection sa Cebu City. Sa lakas ang impact, bumagsak ang rider at tumilapon ang helmet nito. Dadalhin sana sa ospital ang rider pero tumanggi siya at umuwi na lang. Kinabukasan, namatay ang rider. Sasagutin naman ng driver ng ambulansya ang gastos sa libing. Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos na inakusahan siyang nagdodroga. Nag-aalala raw ang kanilang pamilya sa inaasal ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Napabuntong hininga si Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa akusasyon ng kapatid niyang si Senador Amy Marcos na gumagamit umano siya at ilang miyembro ng First Family ng iligal na droga. Ayaw na raw sana ni Pangulong Marcos na pag-usapan sa publiko ang isyu ng pamilya, pero nag-aalala na raw sila sa kanyang ate. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. Hindi siya yan. I hope she feels better soon. Hindi na pinaliwanag ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin at kung bakit sila nag-aalala kay Senador Amy. Pero nang tanungin kung nagkausap na sila ng kapatid, We no longer travel in the same circles, political or otherwise. sa Facebook post naman ni Senador Amy, sabi niya, quote-unquote, Bongbong, ako to. Kung ano-ano na raw ang nakikita ng kanyang ading. Panawagan niya pa kay PBBM, patunayan ng Pangulo na mali siya. Tinanong din ng Pangulo tungkol sa sunod-sunod na pagbibitiw ng mga miyembro ng gabinete at opisyal ng palasyo. Kasama dyan sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman na dinawit ni dating Congressman Zaldico sa umanay budget insertions. Nakausap na raw ni Pangulong Marcos si Bersamin, wala raw silang samaan ng loob. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no
bad blood. Habang si Pangandaman naman, nagbitiw para hindi maka-impluwensya sa investigasyon sa flood control scandal. Ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi raw kumbinsido si VP Sara Duterte sa pagkakaresto ng mga nadidiin sa flood control scandal. Ang banat pa ng bise, to see is to believe. Aniya sa Frontline sa balita, si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, tinanong ko siya kung anong masasabi niya sa revelasyon ni Senator Amy Marcos na umano'y nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos pati na si First Lady Liza Marcos at Congressman Sandro Marcos. Sagot ng bise, Wait lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ang Pilipinas. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. nauna nang itinanggi ng Malacanang at ni Congressman Sandro ang akusasyon. Sa kabila niyan, may mga hamon sa Pangulo na magpa-drug test. At para kay VP Sara, dapat niyang kumasa sa hamong iyan si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. So, dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Buwelta naman ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, inutusan ba daw ni VP Sara ang kanyang ama na magpa-drug test? Nakalimutan na raw ba ng bisi ang sagot ng spokesperson noon na hindi pwedeng utusan ang Pangulo na magpa-drug test? Dagdag pa ni Castro, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamin noon na nagmamariwana at umabuso siya sa fentanyl habang siya ay presidente dahil sa masarap daw ang pakiramdam ng nasa Cloud9. Giit pa ng palasyo, si Pangulong Marcos ay tumutugis sa mga corrupt. Hindi raw tulad ng iba na nakitaan ng pagwawala, pagmumura, pagbabanta sa buhay at ang hindi makontrol na anger issues. Asa lutang daw yan na parang nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Bukod sa isyu ng droga, mainit din ang isyu ng umano'y destabilisasyon o kudita lalo't sunod-sunod ang mga protesta kontra korupsyon. Natanong si VP Sara kung handa ba siyang humalili kung may magkudita kay PBBM. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Nauna na ring pinabulaanan ng bise ang anumang balitang nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Sabi naman ni VP Sara sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal, sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nagbabala ang ilang senador na walang magandang idudulot sa bansa ang plano ng mga retired military officials na pabagsakin ng gobyerno. Ayon kay Senate President Tito Soto, posible raw ito mauwi sa anarkiya o walang kinikilalang kapangyarihan at batas mula sa pamahalaan. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, hindi unstable ang gobyerno para magkaroon ng civil-military junta. Posible raw na may mga grupo lang na gumagawa ng paraan para galitin ang taong bayan. Kinumpirma din ni Lacson na may ilang retiradong sundalo nga na nagpaplanong pabagsakin ang gobyerno. It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Anong gusto mong mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Sasamang mag-rally kontra korupsyon sa Sabado, November 29 si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo. Para yan sa Trillion Peso March. Pagilinaw lang po, iba ang rally na pupuntahan ni Robredo sa Naga
sa gaganaping rally sa EDSA People Power Monument sa Linggo, November 30. Gate ni Robredo, sasama siya sa rally pero sa tabi-tabi lang daw siya at hindi magiging sentro. Kaya kaya ang mga arugani dapat private dapat private sector, dapat nagpapapel ang gobyerno. Pero gusto ko lang ipahiling na very supportive ang city government sa mga arugani action. Matalat na ang gobyernong tapat ang campaign promise ng Lenny Kiko noong 2022 elections at kayong matinding korupsyon ang problema ng bansa, may mga nananawagang tumakbo ulit sa pagkapangulo si Robredo. Ito ang sagot dyan ng alkalde. Ayaw na Hindi kita makakakonsin, hindi ka dapat ang problema dito, hindi kita makakapokus para i-eliminate yan. Literal na kaliwat kanan ngayon ang usapin ang pagtatatag ng isang transition council na dapat daw ay papalit sa presidente at sa vice-presidente. Bakit literal? Dahil ang kontrobersyal na panukalang yan, galing na ngayon mula sa kanan at sa kaliwa. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nilapitan siya ng mga retiradong general para maging bahagi ng isang tinatawag nilang civil-military junta. Ito raw junta ay ang gusto nilang ipalit sa gobyerno matapos ipag-resign ang Pangulo at ang Vice-Presidente. Ayon kay Lacson, hindi niya binigyang pansin ang alok na ito. At mula naman sa kaliwa, tinutulak ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan ang pagtatag ng isang transition council na papalit pansamantala sa presidente at sa vice-presidente. Pero ang gusto ng bayan, mga sibilyan lamang ang bahagi ng transition council. Kasama sa council ang mga tao at grupo na bahagi raw ng democratic forces na lumaban sa korupsyon. Hindi raw maaaring kasama sa council ang militar at ang mga opisyal na konektado kay Marcos, Duterte at sa mga dinastiya ng bansa. Yun lang, parehong mga panukala ay labag po sa konstitusyon. Walang anumang probisyon sa konstitusyon para sa pagtatag ng anumang transition council at lalo na po ang isang junta. Pero sa kabilang dako, hindi naman po labag sa batas o sa konstitusyon ang hilingin na bumaba ang Pangulo o ang Vice-Presidente. Katunayan, meron pong mekanismo para dyan sa saligang batas. Sa Article 7, Section 8 ng Konstitusyon, may malinaw na line of succession kung sakaling ang Pangulo o ang Vice o kaya ang Pangulo at ang Vice ay magbitiw sa pwesto. Sa 1987 Constitution, ang Vice ang papalit sa Pangulo kung sakaling na siya ay mamatay, ma-permanently disable o magbitiw. E paano kung ang Pangulo at ang Vice ay parehong magbitiw? Susunod sa kanila ang Senate President at kung hindi rin siya pwede, susunod na ang House Speaker. Pero temporary lamang po ito. Sa konstitusyon, acting lamang sila hanggang hindi nahahalal ang papalit na Presidente at Vice-Presidente. Within 3 days after mabakante ang mga posisyon na yan, kailangan mag-convene ang Kongreso at kailangan nitong magpasa ng isang batas sa loob lamang po ng 7 araw para magtawag ng isang special election sa loob naman ng 2 buwan para punan ang nakabakanteng posisyon. Yan po ang tinatawag na constitutional line of succession kung balak nating sundin ang nakaukit sa konstitusyon. Another core memory sa mga Pinoy Blink ang 2-day hit concert ng K-pop sensation na Blackpink sa Philippine Arena. Energy kung energy sa bawat performances sina Lisa, Rosé, Jenny at Jisoo. Parehong napuno ng Blinks ang venue from day 1 to day 2. Si Rosé naman, napakain pa ng turon at halo-halo. Nagustuhan niya yan at instant trending siya dyan. Present din sa concert si kapatid star Andrea Brillantes. Namigay pa siya ng free ticket dahil sa atin niyang hindi nakapunta. Binigay niya yan sa isang lucky fan na nagtapos summa cum laude. Ito ang isa pang sana all. Isang lucky Blink naman ang pinakyat ni Rosé sa stage. Sa gitna yan ng performance niya ng Apatu. Todo hiyawan dyan ang fans.
Senador Rodante Marcoleta may show cause order na mula sa COMELEC dahil sa kanyang hindi nagtutugmang SOSE at SALN. At makisingalong at ma-LSS sa bagong TV5 Christmas lyric video. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naglabasan ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa e-taxi driver na nakabangga ng sandusenang sasakyan sa Las Piñas. Kuig naman ang inabot niya mula po sa taong bayan. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Sa pulsa video ang pagbundol ng electric taxi na ito sa puting SUV sa harapan niya sa Alabang Zapote Road Sabado ng gabi. Ilang saglit pa, agad kinuyog ng mga lalaki ang e-taxi at pinagtatadyakan. Ang ilan sa mga humarang, naka-helmet pa. Paulit-ulit namang umatras ang green taxi saka humarurot palayo. Ayon sa Las Piñas City Police, bago ang pangunguyog sa e-taxi ay nakabangga pa ito ng isang kotse. Nakunan pa sa CCTV ang mabilis na arangkada ng e-taxi hanggang sa masapul nito ang sasakyan. Pagkatapos mag-iwas, sumakay sa sasakyan, pinay-start, siguro para palamigin, bumaba uli siya at accordingly hindi niya na handbrake. Nagulat siya, umandar, bumangga sa nakaparadang kotse. Kwento pa rin ng driver ng e-taxi sa mga pulis, nataranta na siya dahil sa grupo ng mga nagiinuman sa lugar na lumapit sa kanya matapos niya makabangga ng unang beses. Kaya siya tumakas hanggang sa nadisgrasya na rin ang iba pang mga sasakyan. Ito yung sasakyang unang nabangga ng electric taxi. Makikitang napakaraming mga gasgas at nayupi din yung ilang bahagi sa likuran nito. At ang sinasabi, sa kalyeng ito, hindi bababa sa 4 na sasakyan at motorsiklo ang nasagi o nabangga ng naturang e-taxi. Sa kabuuan, 7 sasakyan, 5 motorsiklo at 1 food cart ang nadisgrasya ng e-taxi. Kwento ng ilang nakakita, harurot daw talaga ang takbo nito. Nakita ko po mismo na dire-diretso po siya. Akala po namin mababangga kami noon eh. Humabol po kami hanggang kanto. Gusto siyang kausapin ng mga tao dito. Ayaw niya po bumaba. Laking panlulumo naman ng may-ari ng nasirang food cart sa kanyang dinatnan. Doon lang ako nakuha ng pambaon ng mga anak ko. Tsaka yung pagkain namin. Kaya tinayo ko agad. Pinabulaanan naman ng pulis ang maling impormasyon sa social media na may nadisgrasyang bata sa insidente. Pinuntahan ng News 5 ang tanggapan na nakabanggang e-taxi. Ang kaso, walang humarap sa amin. Pero nangako ang kumpanya nitong tutulungan ng lahat ng mga naapektuhan. Pinalaya rin kalaunan ang nakadisgrasyang driver matapos makipag-areglo sa kanyang mga naperwisyo. Pero hindi pa rin siya lusot sa pananagutan. Naglabas na ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa e-taxi driver para magpaliwanag. Pinatawan na rin ng 90-day preventive suspension ng kanyang driver's license at isinailalim sa alarm status ang sangkot na sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinagpapaliwanag na ng COMELEC Senador Rodante Marcoleta sa hindi niya tugmang dokumento. Ayon sa COMELEC, Biyernes pa na-isyuan ng show cause order si Marcoleta. Kaugnay ito sa hindi tugmang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Senador. Matatanda ang inamin ni Marcoleta na sadya niyang hindi idineklara sa kanyang SOSE ang ilang campaign donor matapos silang makiusap na wag na silang pangalanan. May 10 araw si Marcoleta para magpaliwanag. Abangan! Maki-jingle sa lyric video ng inaabangang Christmas Station ID ng TV5. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. It's
the merriest, it's the brightest Paskong Pinoy. Nilapag na ang lyric video ng 2025 TV5 Christmas Station ID na Walang Patid ang Paskong Kapatid. Pasko sa ating puso ay sama-sama all together. It's the merriest, it's the brightest. Pinoy, the best, the best. Saan ka man ipagsigawan. Walang patid. Walang patid ang Paskong Kapatid. Walang patid. Yan ang the best. Nagsama-sama ang mga bigating kapatid stars para iparamdam na walang patid ang Paskong Kapatid. Kabilang dyan ang Vibe Jacks, Krisha Viaje at Ashtin Olviga. Ang kanta ay composed by OPM hitmaker Venny Saturno. Patikim pa lang yan dahil sa December, mapapanood na rin ang official 2025 TV5 Christmas Station ID. Ano na sabi mo? Ang ganda nilang panoorin. Hindi yun ang sinabi mo kanina eh. Kinakabahan ako dun sa kung nasa. Kinakabahan ako sa kung nasan nandun tayo. Sabi mo, absent ka pag papalabas yung kung saan nandun tayo. Ano sabi niya kanina? Isa ka pang... Loyalista yan si Johnny sa akin. Timean yan. Sorry, Sir Ed. Pero yun na nga, di ba? Abangan nila yan sa December. Patikim pa lang yan. Ang talagang abangan ng mga kapatid ay ikaw Sir talaga, Ed. Sir Ed. Tama. Abangan niyo po yung pagsayaw-sayaw niyan. Ni Bok Ed. Hindi po, si Bok Ed po talaga. Sige na, goodbye na nga tayo. Bye-bye. Yan po ang 45 minutes ng pag-iman sa talagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Edlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight. It's the